You're watching ETVN Philippines. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Magandang buhay. Talagang gano'n na lamang ating pasasalamat sa Diyos na tayo ay may bagong buhay, bagong araw, at malusog na at kalusugan ng katawan. Lahat ho ito ay kanyang biyaya. Kaya huwag ho tayo makakalimot pasalamat sa kanya. Opo. At lalo na po, salamat sa inyong mga pagnanasang maunawaan ang ating pananampalataya. At sa abutin po naman ng aking makakaya, hindi ako'y tutulong. Katulad ngayon, halimbawa, ano yung ating... Hello, good Hello. morning. Andito na naman po ako, Lolo Bonsi, sa inyo. Yes. Ito na naman po ang katanungan ng inyong fans. Na Naku. medyo relate din po ako dito. Ayun. So, sabi po ng inyong fans, confirmation. Oh, Many ang Catholic- confirmation sa Tagalog, kumpil. Yes, opo. Ayun, many Catholic families opted not to have their children confirmed due to bishops' schedules are not firm in their respective parishes. Is this a mortal sin? What if their children are now grown-ups with their own families? Are they still required to get confirmed? Okay. So, ang confirmation is the confirmation ng baptism. Itong dalawang ito magkatandem eh. Ano? So sa baptism we were born. Ano? In water and spirit. Ano? And that means that we became children of God, mga anak ng Diyos. Ang sabi ni God, sabi ni Jesus kay Nicodemus, kinakailangang ipanganak na muli ang isang tao. At siya'y naguluhan. Aba, paano panganganak yung malaki na? Hindi, yan ang ibig kong sabihin. Ang aking sinasabing kapanganakan ay sa tubig. Yung ipinanganak sa laman ay laman. At yung ipinanganak sa tubig, sa espiritu ay espiritu. Kaya pagka ikay pinanganak sa laman ng iyong magulang, silang magulang mo. Through baptism, pinanganak ka sa tubig at sa espiritu, si God ang naging magulang mo as anak. Ngayon, ano yung confirmation? Bakit meron pa noon? Kasi yan talaga magkasunod nung araw. Kasi ang binibinyagan at kinukumpilan nung araw ay medyo adult na. Ngayon, sa atin naman, pwedeng binyagan mo habang bata, tapos pagka naka 12 years old up, pwede nang kumpilan. At bakit kailangan? Kasi katulad ng paglaki ng bata, ang pagsilang sa espiritu ay yung binyag. Yung paglaki sa espiritu ay yung kumpil. Kaya confirm, kino-confirm. Ang bata hindi eh. Ang bata ay paganyan-ganyan pa eh. Kinakailangan. Lalo na, at ito ang nire-require ngayon ng simbahan sa mga ikakasal. Because when you get married, you will have to make decisions. And you have to have the spirit, adult faith. Adult faith at saka help of the Holy Spirit para ang inyong decisions will be good for the family. Required na ho ngayon. At saka, ang ginagawa ng simbahan ngayon, hindi na mga obispo na lamang ngayon na makakapag-compare. Kaya madali na. Actually, dito sa amin, ang dami. Nag-assign na si Archbishop at dinelegate na yung mga parish priest, yung mga monsignoray, dinelegate na, halimbawa, sa east, sa west, sa north, sa south, para madali sa mga tao. At more often na ngayon, hindi lang piyesta. Nung araw, piyesta eh. Ngayon, kahit ni-schedule every 3 months. 3 months may kumpil. Kaya madami na ngayon nakukumpilan at ang kasal ay nagiging mas banal ngayon at naaalagaan. Kasi pagka wala kang spirit, and this is the gift of confirmation, pag wala kang spirit, medyo mabuhay ang iyong kaya nire-require ng simbahan na bago ka ikasal, kung sakaling wala ka pang kumpil, kukumpilan ka muna. That is a big help. Yan ho ang kumpisa. Ngayon, hindi ho yung mortal sin kung nagpabaya ang magulang. At saka pala, kung matanda na, katulad mo, ilang ka ng taon? 20. Don't ask na lang po. Kung wala ka pang kumpil, pwede. Nagkumpil nga ako, 60 eh.
You're watching ETVN Philippines. Oh, abay, gusto eh. Gusto ko magpakumpil. Sige, 60. Wala na hong edad pagkakumpil. Any age ho yan. Kung gusto niya to be firm, kaya confirm, kino-confirm sa ating pananampalataya. Ayun po, sa pagkakaalam ko po, dahil medyo ma-attend din ako ng mga catechism, ganun. Sa pagkakaalam ko po, ang alam ko, kaya may baptism. Dahil baby pa, hindi makakasagot yung bata. Kumbaga, ang nagko-confirm sa kanila, yung mga ninang. So ngayon, kaya merong kumpil, kasi ang pagkakaalam ko, kino-confirm niya na mismo na tinatanggap niya si God. Kumbaga, alam niya na eh. May siya, may consciousness at saka may reason. May reason na siya. Okay. Very good. Very good question. Tama po yon. Sapagkat, nung tayo binyagan, ay yung mga kung tawagin ay mga baptismal promises. Ano po? At basic naman ho itong baptismal promises na ito. Ito ho ay about avoiding evil and doing good. Yun lang naman ho ang buhay ng tao eh. Kaya tinatakwil natin si Satanas. We reject Satan and everything that goes with him. Kanyang mga temptations, kanyang mga snares at lahat na, kanyang mga, kung ano man, ang mga doings, devil, we all reject them. Yun ang evil. Kaya ang ating papamulat sa mga bata, anak, huwag yan. Wrong. Yun na yun. Avoid evil. Pero pagkatapos nun, it's not sufficient that you avoid evil. Hindi naman ho basta ang buhay, hindi lang ho iwasan ng masama. Gumawa ng mabuti. Isa pa rin ho yun. Kaya ang kasunod na baptismal promise is, do you believe in God, the Father, sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo? Ngayon, ang bata, being bata, hindi makasagot. Sino sasagot? Magulang at mga ninong at ninang. In confirmation, this is renewed. And this time, ang sasagot, yun ang kukumpilan. Ikaw, tinatakwil mo si Satanas? Opo. Ang kanyang masasamang gawain at panghihikayat sa masama? Opo. At ang kanyang mga masasamang gawain, tinatakwil mo? Opo. Yun. Firm na siya, firm. Up to certain extent, yun naman talagang pagtatakwil. He could fall into sin, no problem. Tapos pupunta kay God. Itong Diyos Ama na lumikha sa iyo at sa lahat ng bagay sa lupa, sa langit at sa lupa, sumasampalataya ka? Opo. Sa kanyang anak na nagligtas sa iyo sa kasalanan at nagbayad ng iyong pagkakasala, kaya ikaw ngayon ay anak na ng Diyos, sumasampalataya ka? Opo. At sa Espiritu Santo, yan. These are baptismal promises which are renewed and made firm during confirmation. Very good. Thank you. Thank you. Ayun po, Lolo Monsi, bakit po pag kinukumpil, bakit kailangan pong may sinasampal? Hindi naman sampal, tampal. Tampal. Iba yung sampal. Talaga Ngayon, sa akin, biro ko lang sa akin, pagkatatanga-tanga yung kinukumpil. Tabagising-gising. No, it is a right na derived from knighthood right. Sa ating simbahan, mayroong right yung pagiging knight. At ang ginagawa noong grand knight doon sa candidate ay with his sword, he taps his shoulder. And puts it as a knight. Ikaw ngayon ay Kristiyano. Ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. Ikaw ngayon ang magtatanggol sa iyong pananampalataya. Ikaw ngayon ang maninindigan para sa Diyos. Para madama niya na talagang seryoso ito. At saka ang init is the Holy Spirit. Mainit yun pagka tinampal ka. Madadama mo yung init na ikaw ay kinasihan ng Holy Spirit. Yan. Kaya kung gusto mo, dalawang sampal, sabihin mo,
Padre, isa pa. Sige. Ang ganda. You're watching ETVN Philippines.